nasa screen. O kahapon may napabalita, ah, may isang tao na nag-file yata ng certiorari o TRO sa Supreme Court. May kopya ba kayo nito? Gusto ko sana ipakita nyo eh. Yung tao nag-file, hindi taga Maynila. Opo. Hindi taga Maynila at walang negosyo sa Maynila. Tungkol ito sa garbage fee, no? Totoo naman, inamin ko naman po sa inyo. Hindi ko naman po ikinukubli. At ako naman nagbigay ng valid na dahilan. Now, talagang mabigat ang sitwasyon, pero sabi ko nga in leadership, you have to bite the bullet. You have to choose what is white and what is black. Ganun lang po talaga. Mahirap po eh, kasasabi mo lang kanina, di ba? Pero ang suklingan natin, mag-iinam tayo. Katulad yan, nakita ninyo. But then again, no, just for the sake of informing the public. Kasi mangyari ba, may mga nangurot. Tingnan mo, ikaw mag-isip Mocha, ikaw mag-isip. Anong interest mo, hindi ka taga Maynila, taga Las Piñas ka? Wala kang negosyo sa Maynila. Bakit biglang all of a sudden ikaw ang magpapile ng kaso sa Supreme Court? Kayo po mag-isip, mga kababayan. Sino po ba yung nag-file? Taga Las Piñas eh. Malabo naman yun. Tapos, sertipikado na natin ha. Kaya nga sana kala ko meron tayong kopya ng sertifikasyon. Oo. Wala rin negosyo sa Maynila. Oo. Bakit siya mas Maingay. hindi, mas parang apektado siya. Oo. Samantalang tayo taga Maynila, ang basura natin pag napabayaan. Na siya namang na-experience Ay, sa taga talaga po. Maynila. Di ba? Kami dito sa Maynila, pinipilit namin unawain ang isa't isa at bagay na pinagpapasalamat ko sa mga taxpayer na naunawaan nila. Yung iba naunawaan. Yung iba naman hindi, pinagtatampo. Pero kalaunan, makikita nyo rin sa finals, mas mabuti yung sitwasyon ngayon. Kaya ako yung nagtataka, ano ba to? Politically motivated ba to? Sakay dito, sakay doon. Ano po yun, May? Actually, misleading yung news kasi hindi nila sinasabing taga Las Piñas. Ay, Ang hindi nila nag-file ng sinasabi. TRO sa SC. Oo. Parang ang nagmumukha tuloy, mga negosyante sa Maynila. Taga Las Piñas po yan. Meron pa kayong kopya? Alam ko na kay urge pa lang. Urge, wala naman palang motion pa. Ayan po siya. Hello! High school teacher. Taga Las Piñas, hindi po mamamayan ng Maynila, at hindi po taga Maynila. Kasi siguro hindi siya naka-experience sa mga taga Maynila na ang basura sa Maynila. There was a time, tumambak ng gusto. Na nagka-leche-leche. Yung sanidad, kaligtasan, kalusugan na. Baka wala lang siya idea. Iba, I baon. respect his views, no? Yeah. And we will just await for Sige the po. possible decision ng Korte Suprema. Ngayon, meron ngayon mga troll-troll, urutan, no? At tama-tama yan, hindi mo na ako magbabayad. Hintayin natin yung magiging pasya ng Supreme Court. Supreme Court. Ayun po ako natatakot para sa inyo. Ibalik mo ulit yung deadline. February 13. In-extenda natin Ulit. In-extenda natin. Balik mo ulit yung picture ng deadline. Ito ngayon ang ikinatatakot ko, mga negosyante. Baka may mga nangiganyo sa iyo na mga nasa likod nila ay mga politiko na hindi pa nakamove on sa buhay. Kami ni President Bongbong Marcos Jr. nagkalaban. Nagka-move on na kami. Kita nyo ngayon, nakanyangga kami. Tinalo ko ni President Bongbong Marcos. Nakita nyo ba ako ng ampalaya? Wala, nakamove on ako. Ngayon, nagkabalik tayo sa gobyerno. Anong ginawa natin? Para sa kapakanan ng 2 milyong Manileño, nakikipagtulungan tayo. Dito, may duda lang naman ako. Pero hindi pa to sigurado. Baka may mga politiko uurutin o pinuhunan what you call gun for hire. Maraming gun for hire, maraming uri yan. Baril or kaso-kaso and so on and so on. Now, baka
may namumuhunang mga politiko at nakikita ko mukhang pare-pareho yung mga troll, yung mga Ang sinasabi commentary. nila. Oo. Hindi mo na tayo magbabayad. Oo. Wala pong problema kung gusto niyo pong maghintay ng kaliwanagan. Basta po ako, dinesisyonan ko ang isang bagay na baka mali ako. But for the meantime, this is the best solution and decision in a longer term ng sanidad ng ating pamayanan. Ang problema, hindi nga kayo nagbayad, nag-expire. Mape-penalty kayo, masi-surcharge kayo. Paano kung halimbawa, hindi nag-grant? Paano na naig halimbawa yung gobyerno ng Maynila? Lalo lang po kayong mababaw. Huwag natin pangungunahan. Basta po ako, bawat sentimo naman, binobroadcast natin sa kanila. Huwag po kayo magpapadalos-dalos. Okay lang po ako, no? Kung sa tingin ninyong hindi kami bagay na suportahan sa layuning magbuti sa paglilingkod at huwag muna kayong magbayad, okay lang po yun. Kaya lang po ang mga bayarin ay may takdang oras. Yan, hindi ko na po magagawa yan dahil mas mabigat ang penalty and surcharges. Walang sinabing bigat ng garbage fee. Wala. Pag kayo po'y na-penalty and surcharge, para pong mas mabilis pa yan sa paggulong ng yelo sa bundok. Maraming nababaon dyan. Ngayon, saan ba mapupunta yung kanilang ibinabayad? Sa pagkakot sa basura. Sa paglilinis sa Maynila. Sino ba makikinabang? Mga negosyante rin na nagbayad. Kaya ulitin ko, pagpapaumanin po ninyo, mga negosyante, hindi ko po yan gugustuhin. Ang pinakapopular na gagawin ko ay walang gawin. Pinakamadali. Ay, syempre. Relax lang. Sana. Mr. and Miss Congeniality ang sinalihan mo eh. Pero sa paggogobyerno po, minsan maasim man na suka, kailangan mong inumin. And sometimes, you need to decide what is better. That's why you are being put, or you were put by the people to take the lead. Basta po susuklihan ko na lamang kayo ng kabutihan ng pamahalaan at serbisyo. Pero, kaya ko yan dinidiscuss ngayon, na ipaliwanag ko na yan ng maraming beses, dito mismo, ayaw ko po kayong madadamay sa layunin ng ibang politiko na urutin kayo at ikasadlak sa kalubugan, malugmok, lalo sa mga mas tataas pang bayarin sapagkat kayo'y lumagpas sa takdang araw. Yan naman ang ko. Ano lang yun, without. No pressure. It's your call. Basta naman, 86% already Ang processing nagtiwala renewal. sa atin, nagbayad. Wala kayong 86%. Although may 14% pa hanggang February 13. 86% na ang mga bagong negosyo Na 86% ang nag-renew at nagbayad. Opo. We grow almost 1,000 na in 1 month. New business. Alam nyo, talagang malaki ang market ng Maynila. Konting kurot lang naman kami sa hanap. Basta 86% na nagbayad na, panatag na ang damdamin nila, tuloy ang negosyo. Baka lang may nang uurot, ingat po kayo. Kasi yung mga politiko, pagka bayaran na, wala na huya, kayo na lang magbabayad. Kawawa naman. Pero yan na may panawagan. Buong kababaang loob ako'y nananawagan. Ipagmuni-muni po ninyo. Ulitin ko, hindi yan kapritsyo, hindi yan para lang pagkakitaan. Yan po'y papasok na may resibo. Papasok sa kaban ng lungsod ng Maynila. May resibo at gagamitin pang tustos para manatiling malinis ang mga negosyo natin at pamayanan natin. Gusto mo ba restaurant ka?
ang basura mo nasa tapat ng pintuan. Ayaw mo din. Langaw dito, langaw. At ang sanidad po ay walang pinipiling katatayuan. Mahirap, middle class, mayaman. Negosyante o ito. Ayan. Maraming salamat po. So, good luck. Pagdasal nyo kami na sana ay tama naman ang ating desisyon. Para ho sa inyo yun. Sa totoo, hindi ho para sa akin. Sa totoo lamang po. Ikabubuti po yan ng susunod na panahon. In the long term, in the long run, beneficial yan para sa lahat. Hindi sa ilan. Kaya tayo rin ang nakakaalam ng mga taga-lungsod ng Maynila ng tunay na sitwasyon natin sa ating lungsod. Nakalulungkot lang kung sino pa yung walang interes, sino pa yung walang kinalaman sa Maynila. At hindi naman taga-Maynila na hindi sumisinghot ng basura nung tumatambak ang basura sa Maynila, ay siya pa yung may pakialam. Ano kaya ang dahilan? That I don't know. So anyway, happy weekend. Happy weekend, Yorme! Sabado, ano mayroon bukas? Ayun na, usapang basura. Ito na po, paalala po sa ating mga barangay. Weekly clean up and declogging po upang mapanatiling malinis po ang ating lungsod. O yan. Thank you very much sa ating mga chairman, kagawad, secretary, treasurer. O kita ninyo. Ayan po, araw-araw po yan dito po sa Maynila. Maswerte lang talaga mga taga-subdivision kasi meron taga-kolekta sa kanila. Ito po, mga lokal na opisyal nakikiisa sa panawagan natin. On top of na ginagawa ng lungsod, ang ating mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, on their own, ay tumutulong din, naglilingkod sa kanilang barangay at pamayanan. Maraming salamat sa inyo. Bukas, clean up day. Saturday, let's make it a habit. Kusain natin na maging maliwalas, panatag. So, Mocha, Have a blessed weekend, Yorme. at kayo din, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, I love you. Mga batang Maynila, mag-iingat kayo. At if I'm not asking too much, please do share this broadcast, live broadcast, with your family and friends, classmates, and everyone to reach as many as we can so that everyone will be properly guided. Hangad ko itong weekend na to ay magkaroon kayo ng ligtas na pangangatawan at malusog na pangangatawan. At pagpalay nawa kayo ng may kapal. Maraming salamat po. Happy weekend, Manila. God first. May bayad ba subscription? Wala, di ba? Click the button, subscribe, then click all.